Matapos pagbantaan ang buhay ni VP Sara, Senator Amy Marcos tuluyang umamin at kinumpirmang may demonyo sa palasyo. Sino? Mukhang mas umiinit at mas lumalalim pa ang mga revelasyon sa pamamagitan ng naging mensahe ni Senator Amy Marcos. Ating senador, na huwag baliwalain ang pamalaan ng mga supporters ng mga Duterte mula sa sibilyan at militar na posibleng pagmulan umano ng destabilisasyon sa pamahalaan. Mr. Chair, gusto ko lang pong mag-ano doon kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay. Tama. O isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito naman si Bigos nagbabalik. Yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang papahuli sa mga balita, issue at reaction, ha? Ano meron? Saan ba nagsimula itong impeachment na ito? Yan. Kung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, ha? Like and share ang video. Salamat na ng marami at kayo ay patuloy pa rin sumusuporta, ha? Kung gusto nyo magpa-member, meron dyan join button para kung gusto nyo kayo unang makakita ng ating talakayan at reaksyon. Ayan na, ha? Ano bang meron ngayon? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. At saan ba nagsimula yung impeachment? Hinalungkay kasi na yung confidential pa na yan, eh. Di ba? Sino yung panukala? Di ba? Mamaya, bibigay ko sa inyo yung slide sa inyo. Bakit talaga namang ngayon nagtatanggihan na sila sa impeachment? Bakit nyo na ngayon tinatanggi? Meron ba kayong nakikita at nararamdaman, ha? Di umano? Yan ang ating mga katanungan dito sa mga nagko-comment na ito. Ito, ipasok na natin para hindi na natin mapatagal, ha? Yung usapin dito, ha? Ito si Mount. Apo, ikaw na bahala magpaliwanag. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Hindi naman pala. Kasi di ba? Tama nga naman. Di ba? Ombudsman po ito nagsasalita. Issue sa confidential fund, Ombudsman Martires versus, kung sino naman yan, Mount Apo. Hindi na ho confidential fund. Saan pa ginawa yung term na word na confidential? Di ba? In the word of confidential, alam mo na, hindi mo kailangan i-bulgar, confidential nga. Ito yung paliwanag. Hindi pa rin naniwala. Isinulong pa rin ang kagustuhan. Sila rin yung nagsasabing, mainit na at nakahain na ang impeachment. Tuloy natin to. Maganda to, eh. Mr. Chair, gusto ko lang pong mag-ano doon kasi nire-require po yun ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po reresibuhan ang isang intelligence officer
na sinuyo ko tingnan ang isang bagay Tama. o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng Intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka Tama. naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na Intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before. Eto, siguro naman wala na ho, dati nauso ho yun yung resibo ng taxi. Pero ngayon, sa dinabi-nabi ng naupo, parang nawala na ho yung sistemang ganun. Oo, tsaka pumasok na ho yung online, di ba? Online payment. Makikita mo na through online. Tsaka sa panahon ngayon in fairness po ito talaga sa mga namamayani po ngayon may mga TNVS. Ang mga taxi ngayon parang lang po, last choice na lang po. Huli na po ng choices kung wala na. Ganun na nangyayari. So, eto mabalik natin confidential. Hindi na nga magiging confidential yan. Lalo mo na pahihirapan ang sarili mo. Ate, taga Mount Apo, kagaya nga na sinasabi ni Ombudsman, ikaw ba naman mag-uutos, hihingin mo pa ba? Sasabihin mo sa tao mo na, ito, utusan kita. Ibalik mo sa akin yung mga resibo. Hindi ko nga yun, tatanggi na ako. Bakit kailangan mo magparesibo? Every transaction ko, resibo? Ganun ba yon? Eto na lang, example na lang. May project sa may isang malaking project sa kumpanya, construction company. Ikaw, contractor ka. Gusto mong pasukin niyang, kontrata dyan. Ngayon, meron kang uutusan na isang engineer o site engineer, site manager o sino man pwede mong utusan. Sige, ito, bibigyan kita ng pasukin natin yung kontrata na yan. Ito, kailangan galingan mo ito yung budget mo. Sasabihin mo ba lahat ng resibo ibigay mo sa akin Wala na hong ganun ate. Baka sa bundok. Baka sa bundok ganyan. Tuloy na natin to. Pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko. Abay, siguro mahihirapan yung Intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. Tama. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. Tama. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami... Okay. In terms of certification, nagbigay na po ang COA ng certification. Nagbigay na rin si Ate Sara. Meron na po silang sinubmit. Kaso nga lang itong mga ito. Pambubutas lang po talaga at panggigipit ang gusto. Di ba, kagaya nga sabi ni Ombudsman Martires, di ba, hindi na kailangan niya mga resibo. Certification! Enough! Di ba? Sino kasi ang nasa likod nito? Yung nasa likod nito, yung nangangarap. Di umano. Ayaw niya sa mga bali-balita na mga talagang magagaling hindi yung bayaran nangangarap daw di umano na umupo. Para saan? Bigyan ko kayo ng 5,000. At isang kilong bugas. 5 kilong bugas ba? Tuloy ate.
Ombudsman? Nakakatipid. Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Yan. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao. Tama. Na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Bakit ito hindi pa rin hindi pa rin sila naniniwala? Ombudsman na nga ang nagsabi. Okay, kagaya na sinabi natin, meron lang talaga silang sinusunod. Oo. Ang tanong doon, kung magkano? Sabi dito ni Ledes. Salamat Ledes at nag-comment ka. Hindi natin mawari sa kanilang pagpupumilit. Oo. Ngayon, naku po. Meron na kasi talagang nakikita rito eh. Meron na mamaya na natin pasukin yun ha. Sa Mindanao at Davao, talagang meron na pong magagandang senyales. Ha? Siguro, nakitaan nila ng sobrang dumadami at may mga nagsasalita na. Bakit parang nawala sa area yung impeachment? Ito nga yung patunay na ikinasa na ang impeachment case laban kay BP Sara. Bigyan natin yung slide dito. Ito naman ay based to sa, nag-reaction lang naman tayo. Based sa video ha. Para maging aware din yung mga kababayan natin. No? Totoo. Naniniwala ba kayo na bigla silang kumambyo? Dahil nalaman nakatunog ata i-type niyo sa comment section. Naku po talaga naman kumambyo naman talaga. Bakit? Nagagalit na yung mga taga Mindanao. Di mo mamaya sa video. Papakita ko sa inyo. Ito, pasok mo kuya. Ikinakasa na ngayon sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Iniyak po ni Trillanes na bukod ang kasong kriminal na isinampanalaban sa pangalawang Pangulo itong impeachment case na ito na ang layunin ay mapatalsik siya sa pwesto. Ibig sabihin pala dito, sabi, ikinakasa na impeachment laban kay BP Sara sa Kamara. Pero, ayon daw, kanino? Doon sa may, yung, ayon daw doon. Ang tanong doon, pinaniniwalaan ba? Bakit pinaugong-ugong? At bakit nagbigay na rin ng statement? Kahapon, biglang nag-news na wag daw impeach si Ate Sara. Baka nga talaga nakatunog sila di umano. Tuloy mo kuya. Harap nito, nagbabala rin ang dating senador na huwag baliwalain ang pamalaan ng mga supporters ng mga Duterte mula sa sibilyan at militar na posibleng pagmulan umano ng destabilisasyon sa pamahalaan. Sabi niya, kung sino yung diba? Ayon daw doon sa kanyang impeachment na hinahain ay sa video Ngayon, ito asiste. Bakit nagsalita siya na wag baliwalain? Kasi nga, baka nga nakakaramdam. Diba? Meron mga video rito na pwede natin ipakita na ibang klase na rin tuloy natin ng konti. And then, narinig nyo na, no? Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung slide. Doon naman, sa mga nagtatanggi-tanggihan na. Nagtatanggi-tanggihan na sila And then, tuloy natin ang slide pa lang ko, tita. Natin ang live report ni Vic Sumintat mula sa Kamara. Vic? Alex, ngayong araw na ito matapos magsampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte ang Philippine National Police. Maging si Attorney Larry Gadon na siyang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay nagsampa na rin ng disbarment case sa Korte Suprema. Nakaumang naman ngayon sa Kamara ang impeachment case. Batay na rin sa naging pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring aabangan bukas dahil maging ang grupo ng Makabayan
Kabayan Bloc ay mayroon na ring draft ng sinasabing impeachment case laban sa Vice Presidente. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na mayroon ng draft ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambos interview sa Kamara, abangan na lang ng publiko ang isasampang impeachment case laban sa Vice Presidente na magmumula sa Makabayan Bloc. Yan na, meron ng draft sa Kamara na nagmumula sa Makabayan Left. Eto, alam na pala kasi ito sinasabi. Diba, lagi yun na nasa iniimbitahan niya para magsalita Ito naman yung slide na bakit tinatanggi dito? No, wala raw silang alam, Ito na. Bigyan natin ng slide. Pakinggan natin kung ano naman yung side nila dito. Para mas maganda at malinaw. Bakit wala naman daw ganun? Diba? Ang sabi rito sa video, mamaya, tayo reaction lang tayo, Bakit? Tinangging may utos na sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Pero tinangging may utos. Bakit ginigiit ni Kuya Nino? Na nakadrop na raw sa kamera. Ngayon, tinatanggi. Ibig sabihin, gawa-gawa lang ito? Ibig sabihin, talagang kung hindi aalma ang mga kababayan, tutuloy nila ito? Yan ang sabi ng nag-comment. Mildred. Salamat, Mildred. Tuloy natin. Kamara, hindi pipigilan ang sino mang gustong magsampa ng reklamo laban sa Vice Presidente. May titulo. Di meron pa ring tumbok. 'Di ba? Yan ang mga sinasabi natin, 'di ba? Hindi tututulan. Ibig sabihin, meron pa rin pero hindi tututulan. Ano ang magiging doon? Ano ang magiging ang magiging sistema ron? Bakit ganoon? Ito pa isa pang slide, no? Isa pang magandang slide ito para alam nyo. Sino naman ito? Pwede natin bigyan ng magandang slide para maayos. Sino ito? Naku, representative. Paano ba lakihan to? Hindi kasi ako marunong maglaki. Tignan natin Representative. Lakihan natin. Hindi maano. Representative Abante kung susuporta ng impeachment versus BP Sara. No comment daw muna siya. Tumanggi muna magbigay ng komento si Manila 6th District Representative Benny Abante kung susuportahan ba niya ang posibleng inihaing impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang tanong, bakit kaya? 'Di ba? Bakit kaya ayaw pa nila magkomento patungkol diyan? 6th District siguro, alam na rin ito na nakakaramdam na rin siguro ito. No? Nakakaramdam na rin siguro siya na mga pwedeng mangyari. Just in case lang, Dahil dito sa slide na ito, kung makikita nyo, ibang klase rin Pero hindi po ako taga Mindanao at taga Davao, baka po kayo ay naiintindihan nyo ito, please na lang. Intindihin na lang natin. Pero ang pakiwari ko dito, One Mindanao, mga Davaoenyo, matimbong sa candlelighting ang pre-rally agig suporta kang BP. Yun Ibig sabihin, ano yung meron doon? Pasok na natin. Totoo ata ito Napakarami na pasok natin Gatusan ka mga Davaoenyo ang mitambong sa candlelighting and prayer rally ni atong Sabado sa gabi. Agig pagparehagog suporta kang Vice President Sara Duterte sa Davao City tungod sa pagpangipit matud pa sa Administrasyong Marcos ngadto sa Bise ug sa mismong Office of the Vice President. Ato ibalik si Argil Relator. Gitubag sa mga Davaoenyo, nagasuporta sa pamilya Duterte ug mga opisyal sa LGU Davao ang panawagan nga magkahiusa sa pagpaabot og suporta kang Vice President Sara Duterte, Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez ug sa mismong Office of the Vice President pinaagi sa pagtambong sa giorganisang candlelighting and prayer rally niadtong Sabado sa gabi. Nakasuot og itom ang mga mitambong. Bit-bit sa pipila ang mga tarpaulin nga nakasulat ang ilang suporta. Ingon man ang pag-awhag nga protektahan ang konstitusyon.
Inihuman ang pagpag-ipit matud pa sa Administrasyong Marcos kang VP Sara. Diin gidamay na ang mga opisyal sa OVP. Dihang gisulayan sa House Sergeant at Arms. Pinaagi sa mando sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga ibalhin si Lopez gikan sa House Detention Facility ngadto sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Buta nga gialmahan ni Lopez og ni VP Sara nga mo'y nahimong legal counsel ni Lopez. Sa programa, dunay gipasalida nga mga nahitabo ni atong martial law o EDSA People Power Revolution nga mo'y nagpatangtang sa duha ka dekadang paglingkod ni kanhing Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gipagawasap ang mga testimonya sa martial law victims. Naghalad og pag-ampo ang mga representante sa Muslim, Kristiyano ug lumad ug nagsindi og kandila isip simbolo sa hayag nga kaugmaon. Kaliyang pagdumala daghay na sina mao nga karon panahon na dunay plano nga impitsya pinaagi karon sa mga pag-ipit kaniya na dunay mga liwit nga mga hinungdan. Bisan wala diya pa. Ang nagpakontent kay Atty. Zulaika, kriminal na! Nganong wala ka na mapriso? Kaya ipriso ang abogado maway sala. Makahatag mong oras, nargatan Manila. Giorganisa matud pa ang aktibidad sa volunteer groups. Para sa Kwa, this is just the start of everything. No, this is a prayer rally. This is really a prayer for peace. For peace nga wala na mahitabo nga any kagubot sa atong sa Pilipinas, dili lang sa Davao City. Si VP Sara nagpaabot sa iya pasalamat sa suporta. Nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Yun ha. Kita nyo ha, taga Davao, mga kamusliman, kapatid na Muslim, ayan dyan na ho. Siguro, kaya nga natin nasabi di umano, na itong mga ito ay biglang kumakambyo. Dalawa lang ho naman yan No? Ibig sabihin, nakakaramdam na sila ng baka pwedeng yun ang ikatalo nila, di umano? O baka nakakaramdam na sila na pagdating ng araw, makasuhan sila, di umano, pag nanalo ang Ate Sara. Yun lang ho yun. At sila naman, ang kalkalan, kung ano ang dapat ikalkal sa kanila. Woo! Diba? Mabalik tayo dito. Si Chikadora, merong banat sa atin. Merong binigay na balita. Balita ito Chikadora, pwede mo bang ikwento sa amin? Oo, kami laging nakasuporta sa iyo kaya lagi ka namin pinapanood Diba? Ano ang kwento ni Chikadora dito? Matapos pagbantaan si VP Sara, Senator Amy nilaglag na si Lisa at Martin. At si BBM daw. Nako, ayan ang title dito. Pasok mo na yung Chikadora para malaman ng ating mga kababayan. Matapos pagbantaan ang buhay ni VP Sara, Senator Amy Marcos, tuluyang umamin at kinumpirmang may demonyo sa palasyo. Sino? Mukhang mas umiinit at mas lumalalim pa ang mga revelasyon sa pamamagitan ng naging mensahe ni Senator Amy Marcos kung saan pinatotohanan nito na may bumubulong at umaaligid na demonyo sa kanyang kapatid na si President Marcos Jr. Kaya tila nagkakandaletse-letse raw ang pamahalaan, gayon din ang buong bayan. Ito ang viral issue na patuloy na sinusubaybayan ng taong bayan matapos ang mga sunod-sunod na revelasyon ni Vice President Sara Duterte na minsan ang pinagbantaan ang kanyang buhay ng isang security personnel na mismong galing sa opisina ng Pangulo. Tila hindi rin siya nagpaawat at diretsang binantaan ng tatlong personalidad na sina BBM, Liza Araneta at Martin Romualdez na isusunod kapag siya ay pinapatay.
Tila kinonekta ito ng taong bayan sa naging expose ni Senator Amy Marcos kung saan naniniwala ang maraming Pilipinong hindi imposibleng gawin kay VP Sara ang pag-assassinate dito dahil minsan ang napatunayan na ang mga taong binanggit ng Vice Presidente ay kaya raw magpapatay ng mga individual na tao. Mas nagulat pa ang maraming Pilipino sa naging revelasyon ng senadora kung saan inamin ito sa publiko na may demonyo raw sa palasyo. Dahil dito, pinag-usapan at nag-trending sa social media ang controversial comment post ng isang netizen kung saan binigyan ng linaw kung papaano magiging konektado sina Liza Araneta, Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa mga naging akusasyon ng taong bayan na nasa kanilang tatlo lang raw ang posibleng nag-attempt na ipapatay ang Vice Presidente. Ayon sa kanyang naging public posts, this message of Senator Amy Marcos is a confirmation that there is someone who controlled everything, even controlling her own brother. This person must be so influential than the president himself. On top of my mind, maybe it is between Liza Araneta or Martin Romualdez. Alin lang sa dalawa na yan ang tinutukoy ni Senator Amy na mga demonyong nakapaligid sa kanyang kapatid. Here's the thing, although hindi para naman ako nagtitiwala sa mga Marcos kahit kay Senator Amy pa yan, ang akin, may laman kasi ang sinasabi niya. In the recent statement of VP Sara, posibleng isa lang kina Martin Romualdez, BBM and Liza ang muntik nang ipategi ang bise. To make this analyzation clear, ang sabi ni Amy, nabubulungan ang kanyang kapatid. So maybe hindi directly nanggaling kay BBM ang utos na gilitan si VP Sara. Siguro sa kanya lang galing ang tao dahil ang security personnel nag-attempt kay VP ay galing sa Office of the President. Pero ang malaking tanong, sino ang nag-utos? Sa mga naging pahayag ni Senator Amy, sinabi niya na ganid sa kapangyarihan ang gustong magwasak sa pamahalaan. Sino ba sa mga ito ang ganid? Di ba si Martin? Kaya nga siya nag-iikot-ikot to convince the people na siya ang iboto sa 2028. Kapalit ang ayuda. In the other hand, sinabi rin ni Amy na kinokontrol ang kapatid niya. So maybe this is Liza Araneta dahil may mga nag-expose na dating PSG na talagang superior itong babae sa asawa niya. Kaya nga nagbubugbugan, di ba? Pero ang pinaka-hit sa sinabi ni Senator Amy is that sakim sa kapangyarihan, which describe both Liza and Martin. Parehas na abogado yan, parehas na tuso at parehas nagpapaligpit ng kalaban. Martin, isa sa pinakakilalang politikong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Kaya di ba ang sabi ng mga taga-Leyte? Pinadudukot nito ang mga kinakalaban siya sa pwesto para syempre wala siyang kalaban at siya ang manalo. Same thing with Liza. She used her power to influence even a high-ranking official. Remember yung revelation ni Maharlika na inutusan ni Liza si Louie, the wife of Teddy Boy Locsin, na dukutin ang mga bata mula sa nanay nila sa Turkey dahil lang sa kaibigan nito ang tatay ng mga bata at para makabayad at makapagbigay ng pabor dahil malaki ang utang na loob nito sa mga taong tumulong sa kanilang makabalik sa pwesto. And I remember sa isang interview ng First Lady at sa mga expose na rin ni Sas, nabanggit dito ang pag-hire ng Romanian. Ito yung mga taong sharpshooter and talagang tumitegi pero milyon ang bayad. Hindi ko naman inaalis na pwedeng si BBM din ang nag-utos dahil sa sinabi ni Sara na ang pamilya ng mga Marcos ang nagpatsugi kay Ninoy. Kahit simpleng tao, mauunawaan ko anong ibig sabihin ni Amy. May banta talaga sa buhay ng Vice Presidente. So malaki ang chance na isa lang sa mga ito ang posibleng nag-utos na kitilin ang buhay ni VP after niyang mag-resign sa DepEd. Now here's the thing. Anong nalalaman ni Senator Amy sa mga pagbabanta sa buhay ni Sara? And ang dasal ba niya na ito ang isa sa kumukumpirma na talagang may demonyo sa Malacanang na posibleng maging salot at pahirapan ng buong bayan? Unquote.
Narito at panoorin ang full controversial video ni Senator Amy Marcos na muling nagpa-viral sa social media matapos manawagang ipanalangin raw ang buong bansa dahil may mga demonyo raw sa palasyo na bumubulong sa kanyang kapatid na Pangulo. Ayon sa taong bayan, posibleng isa lang raw sa mga ito ang tinutukoy ng senadora at ang pulso ng taong bayan na di umunay nag-utos na ipapaslang si VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Ayan ha, may ads lang ha. At mamaya meron akong ipapakitang slide. Oo. Ang botong pinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan naman ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan sa buhay ng kanyang puso, pagiging matang-isip, mapagpatawad at mapagpalingan. Higit sa lahat, haplusin naman ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan ng siya ng kanyang pag-iisip. Gisingin ko po siya. Oh, yan ha. Narinig nyo naman yung storya at binigay sa atin ni Chikadora. Ito yung kanina eh. Oo. Hindi natin kasi mabuksan yung screen pero ito yung sinabi. Oo, dito nga. Oo. Ito yung sinabi dito eh. Ay, kayo na ho bahala humusga. Ibibigay ko na lang sa inyo yung slide para mapakinggan nyo ha. Oo. Ano yung panawagan? Oo. Itigil na ang girian. Ito raw ha. Sana tapusin natin yung politikin dito eh. Sapagkat kailangan mag-concentrate tayo sa pangangailangan ng bayan natin. Si President Marcos naman ngayon lang nagsalita. Tahimik siya at he's more concerned about the plight of our people more than anything else. Kaya siguro, ang advice ko ng Vice President, sabi niya, hindi siya makakapunta sa ibang mga hearings namin sapagkat he'll be more occupied sa gawain ng isang Vice President. So, maganda yun. Kung talagang she will confine herself in helping our people more than attacking the administration. Nako po. Ito na yung... Sana. Ito yung ano eh. Parang yung Everest niya na nabasag windshield, hindi umamin. Meron naman siyang ano eh. Oo, meron naman siyang kwento rito eh. Ibang klase na naman yung kwento niya, no? Oo, itigil daw. Pero may pahapyaw siya. Okay, Ate Sara. Hindi ho inaatake ni Ate Sara ang presidente. Wala hong ganun. Puro mali na naman kayo eh. Oo, nagbibigay kayo ng maling statement na naman eh. Diba? Sa totoo lang ho, sino ho ba nagsimula? Diba kayo dyan sa kamera, di ba no? O ngayon sasabihin nyo sa taong bayan. Ilan lang ho ba ngayon ang nanonood Kasi ito ay parang nangangampanya na ata to, di umano eh. Bumibisita sa mga barangay, no? Diyan sa Kamaynilaan, Distrito 6. Alam nyo na. Naku, tama na. Tigil na. Palitan na, ha? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon, ha? Kung meron kayong gustong sabihin, comment nyo lang sa comment section. At siyempre, like yung video, ha? Bukas na umaga, agahan natin ang ating pag-upload, ha? Hanggang sa muli, ha? Bye-bye!